Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno. Yan ay kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Daan taon nang nasa sistema ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto. Paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas para sa mga infrastructure projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng Budget Department ang mga mambabatas ng listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang pork para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Lumago pa sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni Ping Lacson ang kanyang pork barrel allocation at naging advokasya ang pag-abolish at pag-expose ng maling paggamit nito. 2013 nang pumutok ang PDAF o pork barrel scam nang mabuko ang modus ng pagpapadaan ng pondo sa mga Peking Foundation at NGO ni Janet Lim Napoles sa pakikipagsabwatan ng mga ahensya, lokal na opisyal at mambabatas na sinasabing may 40 hanggang 50% na komisyon. Sa kasong Belhica versus Ochoa, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system. Partikular ang paglahok ng mambabatas sa pagpapatupad ng budget sa pamamagitan ng post-enactment measure gaya ng pag-identify ng mga project dahil labag ito sa kapangyarihan ng executive. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ng main petitioner sa kaso na si dating Anti-Corruption Commission Chair Greco Belhica na bawal na ang pork barrel. Bagamat hindi na nagulat, sa balitang nakakalusot pa rin ito sa budget. Malinaw po at ang desisyon ng Korte Suprema sa Belhica case. Belhica versus Ochoa case, bawal ang pork barrel. Hindi dapat ini-implement o ang congressman or ang senador or members of Congress does not have the power to choose kung sinong pagbibigyan nila ng pondo. Ang meron silang kapangyarihan ay mag-appropriate ng pondo na dapat ini-implement po ng ehekutibo. So kung meron pork barrel dyan, these are lump sum and discretionary funds, bawal po yan. They can be held liable in law and in court. Problema, sinong paparusa sa kanila? So this throws us back to our age-old problem ng sobrang kapangyarihan ang naibigay natin through the Constitution sa Presidente, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC na pag sila na nag-aabuso sa pwesto at sa kapangyarihan at pera ng bayan, wala na po tayong mapuntahan.